mga dahilan at posibleng dahilan kung bakit hindi ganong kadali na maglikas ng ating mga overseas Filipino workers na biktima po ng crisis dyan sa Middle East. Una, yung seguridad kung paano sila mailalabas kung saang bansa sila nandoon. Especially yung nandun sa Iran at Israel. Mahirap talagang ilikas ganong kadali dahil bawal lumipad ang mga private plane at iba pa doon sa area, maging doon sa ibang bansa. Pero ang pinakahuling opsyon na katulad ng ginagawa ng ating pamahalaan nung araw pa kahit pa sino maging presidente, mula nung magkaroon ng crisis yung Iraq at saka Kuwait at iba pang naging problema dyan sa gitna silangan, hindi ho priority yung sila ilikas kaagad na ibalik sa Pilipinas. Laging ang priority ay yung proteksyon na sila itago o ilagay sa isang lugar na safe sila. Ang sunod na opsyon ay ilagay sa ibang mga bansa na malapit pa rin doon sa kanilang pinanggalingan. At ang pinaka-worst nga po, pinaka-huling opsyon ay yung ilikas kapag gusto na rin ng Pilipinong manggagawang bumalik ng kanilang pamilya. Alam nyo ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi ganun kadali. Dahil iniisip din ng mga OFW na pag-uwi ng Pilipinas, wala silang trabaho. Apektado ang pangailangan ng kanilang pamilya. Yan din ang iniisip ng mga Philippine government o ng kahit na sinong administrasyon, hindi lang sa kasalukuyang gobyerno. Yung kung ano ang kalagayan, magiging buhay kung tatagal lang 1 buwan, 2 buwan o hindi na sila makakabalik bilang overseas Filipino workers kapag inilikas sila ron. Dapat din natin pong unawain yon yung ganong sitwasyon. Hindi yung puro banat na lang, negatibo, dahil anti-Marcos o anti-government ang nagko-comment na akala nila ay pinababayaan ng OFW. Hindi po ganon. Maraming kinukonsidera na dapat ay mga opsyon. Kaya ako po alam ito, sa tagal ko na po sa media, at ako po ay hindi ko nakakalimutan na nung panahon ni Cory, siyam kami ng mga mamamayan na ipinadala sa Middle East noong panahon yun. Nung merong problema ang Iraq at saka Kuwait. Yung kalagay ng OFW ay aming nakita ron. Maraming ayaw umuwi talaga kahit kinukulit ng OWA at Department of Labor ng panahon yun. Noong panahon yun, si Ruben Torres ang sekretary ng Department of Labor. Yung nasirang Maronilla ang administrador ng OWA. So nakita namin nyo kung paano hikayatin yung mga Pilipino doon. Ayaw talaga umuwi. Ang katwiran, safe sila. Pangalawa, ano daw ang kabuhayan nila pag bumalik ng Pilipinas. Isipin mo, panahon pa yun, 1990s pa yun. Hanggang ngayon, yan din po yung problema. Kaya yung mga nanghuhusga na nagsasabing mahina itong gobyerno, mabagal ang gobyerno, hindi na proteksyonan ng OFW kasi hindi nyo alam ang sitwasyon. Una, baka hindi kayo kamag-anak ng OFW. Pangalawa, namumuliti ka lang kayo. Naninira lang. Aware, kung sakaling iuwi ang lahat ng mga OFW sa ayaw at sa gusto nila, paano ang kabuhayan nila sa Pilipinas? Tutulungan ba yan ng mga Duterte followers, Duterte camp, na naatat silang pauwiin at iligtas ang mga Pilipino ron? Wala naman, di ba? Gobyerno pa rin. Pera pa rin ng gobyerno at ng mamamayan ang kakailanganin dyan. Eh paano kung halimbawa tumagal at wala silang hanap buhay dito, paano na? Paano kung hindi na sila makakabalik dun sa kailang bansang pinanggalingan? Paano kinabukasan nila? Yan po yung isang kinukonsidera. Yung mataas na bilihin sa Pilipinas dahil ng pagtaas ng fuel, epekto ng crisis, tapos darating pa, pauwiin pa ang mga Pilipino walang trabaho, abay paano kinabukasan nila? Kaya dapat huwag padalos-dalos, huwag pabigla-bigla, huwag kayong mapanghusga na sinasabi niyong walang ginagawa ang gobyerno at walang plano, nagkakamali kayo. Itong aking sinasabi ay base sa aking personal na experience sa kung ano ang kalagayan sa Middle East kapag may crisis. Tanungin niyo yung kanilang mga pamilya ron. Yung iba dyan na umiiyak na sa barko, nakita ko yung video, overacting naman yun.
Bago daw sila matutulungan, nasa gitna daw sila ng dagat, may mga missile daw na malapit sa kanila. Ano yun? Paano niya nalaman? Meron daw missile na malapit sa kanila. Bakit? Ang mga missile ba pag lumipad? Ang tinatarget ba yung mga barko na sakay mga seaman? Hindi naman, overacting. Yung mukhang dala ng kabataan. Pero siguro first time siyang sumakay ng barko. Nagpanik. Mahalamang drama din lang yon. Naghahanap lang ng followers, subscribers for views only. Katulad ng ibang nanggagamit sa isyong ito. Marami po na sinasamantala itong pagkakataong ito for views and subscribers only. Laging binabanatan ng gobyerno kahit alam naman nilang hindi ganun kadali. Kasi yun ang kanilang programa. Siraan ng siraan sa lahat ng aspeto ang gobyerno ito. Ay nung sila naman ang nasa gobyerno, ano bang ginagawa nila? Wala rin naman eh. Ang pinakamaganda sa anumang crisis dito at sa abroad, magtulungan, suportahan ng gobyerno kung anong plano. Kaya hindi mo pa uwi ng ganong kadali kasi nga iniisip yung kailang kabuhayan pag uwi rito, anong ibibigay na trabaho. Ay kung pwede namang itago muna doon sa ibang lugar o tiyakin na safe sila doon sa kailang mga tinitirahan o ilagay sa isang lugar na safe, mas maganda yun. Dahil dito naman hong gulong ito o crisis na ito, hindi naman ito patatagalin ng Amerika. Katunayan, ang report ngayon ay nananalo naman sila. Halos di na makaganti yung Iran. So alam ng Amerika at ng Israel ang malaking problema sa ekonomiya sa mundo. Itong nangyayaring ito. Kaya hindi nila patatagalin yan. Kukontrolin nila yan sa lalong madaling panahon para dahan-dahang bumalik ang masamang epekto sa ekonomiya, pagtaas ng fuel at kaligtasan ng mga tao na iba-ibang lahi na nandyan sa gitnang silangan. Hindi lang naman Pilipino ang biktima dyan. Lahat ng lahi, lahat ng bansa na may mga mamamayan silang nandyan sa Middle East, apektado. Pero hindi sila nagpapanik ng ganun. Tayo lang dahil lahat ng issue dito sa ating bansa, pinopolitika. Ginagamit sa paninira ng mga anti-Marcos. Hindi na makatulong, naninira pa. Hindi na makatulong, nagpapalakas pa ng pagpapanik doon sa mga taong wala ring alam kung ano ang sitwasyon. Ganun po. Yan ay galaw ng mga makasarili. Galaw ng walang agenda, kung hindi manira ng manira, galitin ng mamamayan para magalit sa gobyernong ito. Binubuli ang mamamayan para magalit sa administrasyong ito. Yan ang kanilang galaw. Pero ako hindi. Alam ko ang nangyayari. Hindi ako spokesman ng Malacanang, hindi ako konektado sa gobyerno. Wala silang pakialam sa akin. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Ang isyong pangseguridad at ekonomiya at kinabuhayan, isinasaalang-alang yan. Hindi yan basta-basta likas ng likas. Tapos pagdating dito, gutom. Pagdating dito, walang kabuhayan. Anong mangyayari? Kaya yung diskarte ng OWA, ng DMW, Department of Foreign Affairs, yan ay base sa command ng Commander-in-Chief, Chief Executive. Yan walang iba kung hindi si Pangulong Marcos. Alam nila yung kailang ginagawa sa ngayon.